Ngayon mga kababayan, naku, bakit naman kasi ano, bakit naman kasi, sige, since napag-usapan na natin, si Boy Dila, mga kababayan, eto daw, nagrereklamo si Jinggoy, pag masama na kami naman, ay, sabi masama na kami ni Joel Villanueva. Sabi daw po ni Jinggoy Estrada, mga bossing. Kamakailan lang doon sa Kongreso, mga kababayan, napangalanan po si Joel Villanueva, aka Boy Dila, at si Jinggoy Estrada, aka wag na, baka sabi, Boto Mesa? Hindi ako may sabi nun. No, yung si, Richard, pangalan no, si Robby Robby Tarosa, ang may sabi nun na, hindi ako. Ayan, masama na kami ni Joel Villanueva. Masama po ba talaga sila? May mga litrato, may mga picture, may mga yung mga litrato ng mga screenshot ng mga pinag-uusapan at nandoon. Yung kay Jinggoy, wala mismo yung pangalan niya. No? Wala mismo. Pero yung sinasabing Beng Ramos na nandoon nakasulat yung pangalan, staff daw ni Jinggoy Estrada. Di umano. Yung kay Joel Villanueva naman po, pangalan mismo nakasulat, Senator Joel. Di umano mga bossing. At meron din mga litrato. Kaya naman po uminit ng sobra yung kay Villanueva, mga kababayan, wala pang mga pangalan, wala pang kung ano-ano, bigla na pong nagsalita at pinagtatanggol na agad ni Villanueva yung kanya sarili. Ay naku po, wala po akong nalalaman o walang kakilala na ganito, na contractor, etc. etc. Ayun, unti-unting lumabas yung litrato nilang dalawa ni Alcantara, di ba, Tina B? At kabayan ko, kapatid ko, at Macmac, at Queen Lioness, tuloy. Masama na kami ni Joel Villanueva. Tila naglabas ng hinanakit si Senator Jinggoy Estrada sa sesyon ng Senado ngayong Lunes, September 15, kaugnay ng pagkakadawit sa kanila sa issue ng maanumalyang flood control project, mga bossing. Kasi may mga litrato, may mga pag-uusap. Ngayon, dapat ang ginagawa ninyo, Jinggoy, hindi uubra sa mamamayang Pilipino yung ganito, yung masama na kami na lang ang sinisisi. Tapos yung magtuturo kayo, merong ibang mga congressman na sinasabi, ganito, ganyan, sangkot din daw. Pero sa amin nakatuon ang taong bayan. Kasi walang naririnig pa sa inyo na kung paano ninyo ipapaliwanag yun. Paliwanag, punto por punto ang dapat nyong pagkakapaliwanag dyan. Kunyari, yung text message, di ba? Beng, ano pangalan? Beng Ramos. Hindi ko kamag-anak yun, ha? Beng Ramos. No? Sasabihin ni Jinggoy, eto sagot ko dyan, matagal nang wala sa amin yung staff na yan. Wala akong kakilalang Beng Ramos na ganyan. Di ba? Siyempre, naku, mali ata yung nilabas ni Bryce Hernandez. Hindi yata totoo. Kasi, ayan, sinasabi, ni Jinggoy Estrada, hindi niya kakilala yung Beng Ramos or matagal nang wala sa kanila. Di ba isa-isang sasagutin. Ganun. Hindi yung magpapaawa ka, ganito po, masama na kami. Masakit po yung wet packs ko. Masakit po yung kalooban. Kayo naman. Ayan sabi, tila naglabas ng hinanakit. Kalooban yan. Mali lang ako nung kasi kayo, type kayo ng type dyan ng wet packs o wet po dyan sa comment section, nababasa ko lang. Anyway, langya talaga. Ano sabi doon sa balita ng 2002? Isinugod sa ospital or ibinalik sa Makati Med kasi dumugoy. Sige, tuloy. Wala, ibahin natin. Dito tayo pumokus. Buwelta ng senador. Sila ang aniyay front page kahit pa may ibang pinangalanan sangkot sa issue. Ang mga DDS laging ganun. No? Laging, bakit si Sara Duterte lang ang inyong inay? Kay Sara Duterte kasi, ayan, may mga pangalan, may mga resibo na ipinakita na. Literal na resibo talaga. Galing mismo sa OBP at galing mismo doon sa
Department of Education nung si Sara pa ang namamahala doon. Ipinasa doon po sa sa COA. Tapos yung COA ibinigay naman doon sa Congress, hiniling ng Congress. Nakita ng tao na aba, puro mga imbento lang ito. Di ba? Tapos saka na lang yung ibang mga nasa ilalim, totoo pa lang nangyayari ito. Sige, ngayon, malawakan tayong investigasyon pagkatapos nung kay Sara. Ang hilig silang magturo bakit gano'n? May iba naman kasali. Bakit si Sara Duterte lang? Ito naman kay Jinggoy. Sabi, nabanggit si Diskaya, ilang congressman ang involved sa korupsyon. Pagdating ng kinabukasan, hindi na front page, hindi masyadong pinag-uusapan. Baka din, kasi mas kayo, nandiyan kayo sa Senado. Mas highlights kayo. Di ba? Tsaka mga kababayan, eto nga, sabi ko sa inyo, ang dapat gagawin nila is punto por punto, ide-debunk nila yung mga sinasabi sa kanila. Wala tayong naririnig masyado sa kanila no? Kadugay Vlog, nakaabot po ako, idol, gwapo, ay naku. Bak kayo may kasalanan baka sabihin ninyo, invento ko lang. Kadugay, kayo may kasalanan. Pag etong pinto na to, hindi ako nakalabas mamaya, pagkatapos natin mag-vlog, kayo may kasalanan. Pinapalaki ninyo ang ulo ko, ngayon, yung mga congressman, mga bossing, si Congressman Marcy Teodoro ng Marikina, ano sabi? Wala naman no? Kaya nila ako sinasama diyan kasi ako yung mismong nagsasabi tignan mo si Congressman Marcy Teodoro pa yung mismong nagsabi, ako ang nagpakalat nung dalawang beses na tawag dito, popondohan yung proyekto. Kahit tapos na noong 2022 o 2023. Tapos ngayon, hihingi na naman ng pondo para doon sa project na yon. Kaya daw siya napag-iinitan o sinabi ng mga Diskaya kasi siya yung nagpalabas nung issue na yon ng DPWH. Yung isa namang congressman, mga bossing, eto po 8 o 10 naming proyekto. Wala pong hinawakan ang mga Diskaya o wala pong naging proyekto ang mga Diskaya sa amin. Paano naman po ako hihingi ng pera sa kanila? Simple, di ba? With matching resibo. Ito pong mga senador ng mga DDS, mga bossing, wala puro awa turo, si Sara, bakit si Sara lang? Bakit ako lang? Bakit si Joel Villanueva lang? Ganon din si Joel Villanueva. Bakit ako lang? Mr. Chair, ikaw yung unang kumuda Wala namang pinapangalanan. Ano sabi? Wala po akong mga kilala o kaugnayan o etc. sa mga kontraktor. Nung nilabas na. Ang dami yung picture. Di ba, mga kababayan? Tuloy! Nagbanggit si Diskaya, ilang congressman. Bakit wala na daw sa front page? Hindi masyadong pinag-usapan. Kasi na-debunk na nila Nasagot na nila Pagkatapos niyan, wala na. Kumalat na. Front page na kaming lahat. Kami sa lahat ng newspaper general circulation daw no? Masama na kami ni Joel Villanueva. I've been there. Kaya pinag-iingatan ko ang pangalan ko, sabi ni Jinggoy. Kumbaga, sabi, sinisira mo ang reputasyon ko. Sabi po kay Bryce Hernandez, mga bossing, umaalma yung mga taong bayan. Ano reputasyon pinagsasasabi mo? Last pag na ang wet packs. Ito naman si Transformer. Sabi ko sa iyo, ang pag-uusapan natin, ito lumalayo ka na naman. Wet packs na naman yung binabanggit mo, kaya nababasa ko Tawag niya kayo magko-comment ng mga ganyan. Nababasa ko. Nasasama po sa ating talakayan ngayon ngayon, sabi, I've been there, kaya pinag-iingatan ko ang pangalan ko. Why should I do such things, Mr. President? Sabi nga naman daw, I will never do such things, Mr. President. Pruweba. Pagpapatunay. Di ba? Ano pa to? Ebidensya na hindi ka kasama. Ganun lang yun.
At pag nilabas mo yon, malamang itatopic din namin yon at pag na-realize namin, oo nga, tama nga naman si Senator Jinggoy, oo nga, tama nga naman si Senator Villanueva, baka kami pa magtanggol sa inyo. Pero kung ganyan, turo dito, yung mga Congress, gano'n naman din bakit wala na sa kanila ang limelight? Bakit nasa amin na naman? Kung puro gano'n, iisipin ng mamamayang Pilipino na dinadivert nyo lang o gusto nyo sa kanila mapunta yung pag-uusap at mawala sa inyo.